Okay mga ka-Chubero, magandang umaga sa inyo. And ngayon ay January 15, 2025. So ulitin ko lang, nandito nga tayo sa Las Casas, Pilipinas de Acozar, Bataan. So tayo ay papunta sa Hotel de Oriente para mag-breakfast. So low tide tayo ngayon, no? Diba? Excited ka na mag-breakfast, Miss Black? Ha? Hungry ka na kaagad? Halika na. Uy, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga. So dito nangyayari yung breakfast. Morning. Binondo Hall. Yes, the breakfast entrance. Saan po ang breakfast? Diyan po. Sa first floor. Yes. Okay, thank you. Thank you. No wet clothes and no pets allowed. Morning. 1806. Dalawa. Thank you. Okay, so mamaya itutur ko kayo dito sa Hotel de Oriente. Kain na lang muna tayo, no? Tingnan natin kung anong pagkain dito. So dito muna tayo. So meron tayong plain rice, egg fried rice, dito pommes fried potato, ayan, pansit bihon, tapos dito tuyong salinas, garlic longganisa, tapos pork tocino. Okay, dito tayo sa ano ba dito? Dessert. Yan. Cereal. May sapin-sapin puto. Kasoy kasaba. Cheesy kasaba. Sorry. Tapos dito mga bread na, oh. Mga bread. Tapos dito kung gusto mong magpaluto ng omelette, fried egg. Yan, dito. Church mo ka, galing. Kasi ang lingata daw nun, bulik. Saka mayahay, kayo. Okay, so magsa-sunny side up egg tayo. And fried egg. Pero gusto ko well done. Okay, so ito lang yung ating breakfast. Ayan. Tuyo, fried egg, and fried rice, and coffee. Tapos si Miss Black, anong breakfast mo? Tuyo. Longganisa, Longganisa, ano yan? Tocino, sino, scrambled egg, potato, tomato, fried egg. O, diba? Yan ang kanyang breakfast. Kaya mo yan? kulang pa yan. Kulang pa. Ayan, so tapos na tayo mag-breakfast. Ngayon naman pasok tayo dito sa Hotel de Oriente na ang tawag nila rito ay Binondo Hall. Isa sa mga napakagandang hotel during the Spanish era na nakatayo mismo sa tabi ng Plaza Lorenzo Ruiz na halos katabi lamang nito ang Binondo Church. Pero ngayon ito ay wala na syempre and natayuan na ng panibagong structure. Plaza Lorenzo Ruiz, tapos ito yung simbahan ng Binondo mga ka-Chubero. Yung Hotel de Oriente, yung mataas na building na yan. Metrobank ba to? O tama, Metrobank. Diyan dati yung Hotel de Oriente. At least alam lang natin na nagkaroon tayo ng engrandeng hotel dito sa Binondo noong araw. Yeah. Actually mga ka-Chubero, nagawang ko na ng noon at ngayon ang Hotel de Oriente sa Binondo, Manila. Kung hindi nyo pa napapanood yan, ilalagay ko na lang yung link ng video dito sa taas na ito. Yung link na yan, i-click nyo yan, makikita nyo na ang vlog natin ng Hotel de Oriente sa Binondo, Manila. Ayan. Actually, itong harapan, ganito rin naman. Nakopy rin naman nila yung design ng hotel.
Okay, so dito na tayo pinapasok. Hubad lang tayo ng sleeper. Kasi isa yan sa mga rules ng Las Casas, no? Dapat magtanggal ng mga sleeper. Ayan. Okay, napakagandang Hotel de Oriente. Imagine niyo nung nakatayo pa ang Hotel de Oriente sa Manila, siguro ganito rin kaganda ang hotel na yon. Kung ito ay nakatayo pa rin hanggang ngayon, ano? Ayan. Ganda, no? And makikita nyo talagang napaka-intricate ng ginawa ng Las Casas sa Hotel de Oriente na ito o Binondo Hall, no? Kasi kita nyo, lahat ng mga walls, mga poste, no? Oh. Talagang dinikit-dikit para mag-form into a ganyan. Even yung ceiling, Di ba? Parang lahat. Galing nila gumawa, no? Tingnan mo, oh. Unggoy na may eagle. Galing ng Akuzar. Dito rin ako bilib sa Akuzar kasi talagang kaya nilang gumawa ng mga ganitong style, no? Galing. Okay, so dito sa Binondo Hall na ito, mga kaijubero, may bayad dito, 200 pesos ang entrance fee. Ayan. Bawat isang tao, 200 pesos each. Akala ko nga kapag naka-check-in ka rito sa kanilang hotel, di ba dapat free ka na sa lahat ng mga pwedeng mapasok or makita? Kasi naka-check-in ka lang naman Naka-check-in ka na Pero kung ikaw yung ay day tour lang, yun yung kailangang magbayad. Di ba? Pero sana i-consider naman ng Las Casas na kapag naka-check-in ang kanilang guests, sana i-consider nila na wala nang bayad yung mga ganitong pinapasukan, Ganun yata talaga kapag business, wala tayong magagawa. But anyway, maganda yung ginawa ng Las Casas dito sa Hotel de Oriente. Ayan. Okay, ito naman yung spoliarium ni Juan Luna. Pero ito, replica na lang daw. And makikita nyo, para siyang puzzle na binuo. Di ba? Ang galing. Ang tiyaga nung nagdikit-dikit nito, tsaka mga nag-cut piece by piece, Spoliarium. Ayan, makikita nyo ito sa National Museum, yung original painting ni Juan Luna. Ayan. Actually, di pa ako nakakapunta dun Minsan nga punta tayo dun. Comment nga kayo kung gusto nyo magpunta tayo sa National Museum.
Okay, ito yung Manila Hall. Bali, nandito tayo sa taas na, no? Manila Hall na tinatawag. Yan. Tignan nyo naman yan mga kaitsibero. Talagang kahit papano kopyang-kopya nila yung... Kumbaga, hindi naman kopyang-kopya. Kapag nakita nila sa mga lumang photo yung ganitong design, kaya nilang gumawa, kaya nilang gawin din yung ganun na disenyo. Di ba? Galing. Kita nyo yung ceiling, oh. Wow. So amazing na kaya nilang gumawa ng ganitong disenyo. Di ba? Ano, Miss Black? Kapag kinasal ka, dito ka? Sumo? Hindi ka na ikakasal. Kasi minsan ka nang ikinasal. Malay mo, ano, golden wedding, pwede? Pag nakita ko na yung sala ng lalaking kakasal. Ano? Kapag nakita mo na The one. yung totoong lalaking para sa'yo. Oh. Galing na ito, Miss Black, o, tingnan mo. Yung stage, lapit tayo. Yan, oh. Ang galing, ano? Ang galing ng woodparking nila, oh. Naka-video ka, ah. Lapit ka doon. Lapit ka pa. So, anong masasabi mo dito sa Las Casas? Anong masasabi mo sa entire property? Amazing. Genius. Talaga? Oo, galing siya. And kung ikaw ang tatanungin, babalik ka pa ba dito sa Las Casas ulit? Oo, pwede. Pwede, no? Para magdala ng mga kaibigan. Kasi proud ka na may ganito. Kasi bihira to eh. Totoo. Ano Wala pa? akong naangahan na gumawang ganito. Sila lang, ano? Sila lang. Yeah, first time. Napakalaking function hall ang Hotel de Oriente o Binondo Hall. So ngayon naman punta tayo dito sa may mismong azotea. Ang galing nung pag-form nila ng mga bato. Tingnan nyo, piece by piece na binuo nila. Diba? So ito yung ating view mula rito sa taas. Yan.